Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 22, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Palais or Pilais Street, Villa Maria Clara, Project 4, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Rockwell Ortigas Center sa may Avenue sa may Ogong Pasig. Naku po! Traffic! Grabe pa traffic dyan, boy! Diyan na tayo eh. Yan talaga, serbisyo publiko. Sige lang. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pa pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Alternative sources po, gaya ng water, saka modular treatment plant sa Cavite, at nag-reactivate na rin po tayo ng ilang sequel bilang contingency source na rin po. Pangalawa, nagpapabilis po tayo ng reduction ng non-revenue water o yung mga losses sa ating piping system. Kasi the more we are able to repair, fix, and replace pipes, mas marami po tayo ma-recover sa supply. And then, patuloy po natin pinadagdagan ng ating storage capacity. Bagamat may mga lugar na apektado ng supply dahil may mga ginagawa kayong improvements, yung regular na nasusupply nyo ng tubig, sa ngayon wala pang dapat po ipangamba, Ma'am Jennifer? Sige, Sir Igan, tama po. Sa ngayon, yung alokasyon na ating natatanggap mula sa hanggan ay sapat pa. At yung mga kung meron ng nararanasan na interruption, usually ano po ito, nakalakit ng mga maintenance activities din po natin para patuloy na maayos ang issue. Ang ganito 164 meters na lang, layo ito sa 180 meters na minimum operating level. Mga ilang buwan ba? May projection po ba kayo? Hindi ko po masabi ko ng projections kasi ginagantay naman po siya ng NWRB, DNR, and SSS. Basta sa amin po sa Baybilan, pinapaghandaan po namin kung ano man ang maging senaryo. So hindi naman po natin binabaliwala yung risk ng El Nino, and that's also the reason why ngayon pa lang po ay naghahanda na tayo kasi in kasong maging significant of reduction sa alokasyon ng tubig para sa NWSS, meron po tayong mga augmentation sources. Okay. Hindi ba mauulit yung dati para nagkaroon problema sa hatian ng isa pang concessionaire, Jennifer, mas dumami yata, di ba parang gano'n eh? Hindi naman po, sir. Yan po yung importansya ng alignment sa lahat po ng stakeholders. So, syempre, common po ang ating goal na masiguro na ang lahat ay sapat po yung supply at kung kukulangin man po tayo ay magtutulungan po ang lahat para mas ensure na ang lahat ay may matatanggap pa rin ng supply kahit na nakita po natin ay naapektuhan ang ating main water. Yung mga proyekto na bago kaya o ongoing o dati na hanggang ngayon po ay mga proyekto o na nakakatulong ngayon sa atin, meron na ba? Well, kasama po sa ating mga augmentation sources, nabanggit ko po kanina, kumukuha na rin tayo sa Laguna Lake. So sa ngayon po, ang Maynila ay meron ng 3 planta na tumatakbo sa south. So main alternative source po natin yan. And then bukod doon, meron po tayo mga modular treatment plant na tawagin. Maliliit po itong planta na kumukuha po ng tubig mula sa mga kalapit na ilog. So meron po tayo sa Cavite. And then, meron na po tayong permit to reactivate on deep wells kasi as you know, contingency source din po on deep wells, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. So, nakahanda na rin po tayo na mag-reactivate ng deep well kung kinakailangan. Ma'am, pakitulong sa yung sa Laguna Lake, ilang volume yung kaya ng mga modernong mga makina ba ito na anong ginagawa sa treatment mo para maging inom yung tubig? Yes, sir. Actually, tama po kayo, no, mas sophisticated po yung treatment process natin for water na nagmumula sa Laguna Lake kasi mas challenging po yung raw water quantity niya. Yung tatlo po natin planta, tas 150 million liters per day po sila. So times 3, yun po yung full production capacity niya. And
treatment processes po na include reverse osmosis, ultrafiltration, very sophisticated treatment processes po ito. And in fact, ina-upgrade po namin yung Butatan treatment plant 1 namin. Ginagawa na namin na papalitan po namin yung existing ultrafiltration membrane na gagawin na namin ceramic ultrafiltration. Which is, mas 934. pagkait po siya. And mas kaya po niya na kahit magbago po ng significant yung quality ng raw water, ay hindi po naapektuhan yung production. So, pag Laguna Lake galing ng tubig, ano, maalam ba, maasid o pollution? Malangis. Like any raw water source po, may variability din po talaga ang Laguna Lake. So, meron po minsan na salinity tayong tinitreat dyan. Tama po kayo kasi minsan yung Manila Bay water, may backflow po yan, pumapasok. But that's something that we anticipate naman po. So, yung ating treatment processes ay designed naman po to anticipate such changes in the raw water. So, mas madali yung treatment pag galing sa dam, no? Tubig ulan. Morning po. Ma'am Rio, pinahirapan niyo ako ma'am sa Alam ko ang Maynila, you're servicing the west zone of Greater Manila area plus some areas po ng Cavite. Pero baka may exploration kayo, basta Cavite kaya, di ba may mga dagat dito, desalination process po. Na-reclaim na yata. Tama po. Opo, tama po din po. Meron pa. Yes po, kasi yung west zone po, yung concession ng Maynila, kami po yung katabi ng Manila Bay. Yes. So kung tutusin po, yan po yung pwede natin pagkunan, but very expensive po kasi desalination, mainly because power intensive po siya. Pero, every said that, hindi po natin sa Dito ilalim. nag-park boy. Ano pa rin siya, may posibilidad. Inaayos yung kanal eh. Kasi ang ganda nun eh, di ba? Diyan Puno siya tayo nag-park. napapalibutan ng dagat. Tapos parang pag masakit sa loob ko na sinasabing kulang tayo sa... Di ba may krisis sa tubig, di ba? Pero dahil marami na kayong Technology ng dagat. marami na kayong source, Ma'am Jennifer, talagang maiwasan na magkaroon ng krisis sa inumin na tubig. Yes, Sir Arnold. Well, hindi po natin minimize yung risk kasi ayaw naman natin sabihin na hindi tayo maapektuhan. Kaya po, maaga pa lang, iwasan na natin yung ganong senaryo na mangyari muli. Tapos on our end, habang may ginagawa po tayong paraan, malaki din po matutulong ng consumers by using water responsibly. Pero yung bang tubig na manggagaling sa Laguna Lake, sabi niyo mahirap talaga yung treatment doon. Wala pa increase ng iba presyo nung kaysa ang Dam. Well, isa lang po kasi yung ating regular tariff structure. So regardless po kung anong source yan, pare-pareho po yung yung payment. Yung mga... Dagdagan pa natin yung treatment facility. Desalination sabi nyo nga, Oo. talagang ano siya, mahal siya dahil Mahal. sa kuryente. Pero kung solar ho ang gagamitin, may problem, di ba? Solar Baka na. pwede namang maging ano na tayo, high-tech. Well, pag solar energy po ko, ang kailangan nyo naman po ay real estate. Kailangan po ng malaking lupa para magtayo po tayo ng mga project. So, may mga gana naman po Pero tayo yung tingin ko, syempre yung facility nasa lupa, pero yung desalination process para in connection to that po, baka po pwede magawa. Yes, ma'am. Actually, meron naman po tayong ginagawa ng mga feasibility study kasi also meron po tayong raw water sources ngayon na surface water na mas fresh water po siya. Hindi po natin inaalis yung possibility that eventually we might need to go towards desalination. Kasi ang UFC, marami na silang mga ibang proyekto po, baka pwede kayo makipagtulungan na, di ba? Parang ang ganda po kasi nung... Gaya na, selection eh, solar. Yes, desalination sa mga tabing dagat. Yes, Miss Con. Kasama po yan sa ating mga inaaral. Ay, thank you, Ma'am Thank Jennifer. you po. At dagdag na impormasyon na nalalaman ng publiko na di puro angat namang nababanggit na source ng tubig natin. Ay, meron na sa Laguna, likat na pang ilog na mapagkukunan para sa inumin tubig. Ingat po kayo. Salamat po sa impormasyon. Salamat din po sa pagkakataon. Magandang umaga. Yan po ang Assistant Vice President Corporate Communications ng Maynilad, si Ma'am Jennifer Rufo. Ang pagkakaiba kung galing ang Gatang o Laguna Lake, yung tubig na iniinom natin. Oo. Papalinis. Bakit mas mahirap talaga yung sa Laguna? Daming factor dun na bago mainom, Di ba, aalisin. at saka di ba marami nga doon yung mga tinutumutubo pa, di ba? Na ano tawag dito, yung mga lutos na tawag sa Tagalog. Di ba? Parang
nagkakaroon ng mga ano yan, may cleaning drive pa dyan, di ba, para tanggalin yun. Kaya ako, na tinover niya, matagal na. Nasa ilalim yung Laguna, di ba yung janitor fish yun. Janitor fish. Pero nakakatulong sa Wala. paglinis. Ha? Hindi. Nauubos na yung lupa. Oh. Kinakain nila. Kain ng kain ni janitor eh. Pati yung mga maliliit na isda na sa lambat, di ba? Oo. Nakakain din yung mga lambat. Anyway, maganda po yan. Sana ma-monitor pa natin, patuloy na bantayan itong mga iba pang source ng tubig. Ayan, kagaya niyan, 165 meters. Kita na daw ang ano, lupa. Sa agad na. Oo. Diba? Kaya medyo nakakapangambanga talaga ito. Kaya magawaan ng paraan. Ang problema niyan, pag-inunan natin ang inuno. Residential na needs pa. Yes. May iiwan yung irigasyon. Paano naman yung tanim ng ating mga magsasaka? Babalansin natin yan. Alas 9:40 na, one-on-one. Walang personalan. One-on-one, walang personalan. DZBB, Balitang Totoo. Number 1. In 5 meters, turn direct. Ha? Saan daw? Maubos na ang loot. Bilis! Mag-Gcash Zero Loot. Hindi bilis dahil kada load mo may bonus data, longer validity, at free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility. Terms and conditions apply. Kaya Zero Cash with Gcash. For select Zero versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Gcash, G-Load. Alamin ang haba o ikli ng iyong buhay base sa iyong blood type. Panoorin mo rin ang lecture ni Dr. Edinel Carvalho sa usapang Kay Galing segment sa Hiling Galing. Hiling Galing, mapapanood live tuwing Sabado 9:30 a.m. sa GTV at mapakikinggan sa DZBB. Ako naman kasi, kahit hindi ko alam eh, ngayon, basta pag nagbabay ka, laging malaking bagay, pagbabay, walang tumikat. Na-recruit din po para sumama dun sa pag-aaklas laban sa pamahalaan ng Russia ata. Kung may update po ba tayo doon? Wala akong ganong sitwasyon. They were all, most of them mainly services sector. So cleaners are most common. So apparently there's a pattern of aggressive recruitment of Filipinos, Filipinas for cleaning companies. And yun nga, all of them walang record na nagpunta sa Yakutsk, sa Russia. However, 18 of them have records for being OFWs in other places, in other host countries. So doon sila na-recruit sa original host country nila. Opo. Kumustahin natin po namin, Sec Hans, yung mga nangyari po sa Lebanon, dahil may naging pag-atake po ang Israel doon. Kanina may nakausap po kami. Pero mukhang malayo po kasi yung lugar ng aming nakausap na Filipino leader. Sa inyo po, may mga reports po ba kayo natanggap, Secretary? Kumusta na po yung mga OFW natin doon? Yes, kadalasan nasa southern Lebanon kasi nandun ang tunggalian di ba? Yung pagkakaroon ng borderline or demarcation line sa south of Lebanon between Israel and Lebanon. So nandun ang pagtutunggali and hindi kasing dami ang karamihan sa Muslim Pilipino sa Lebanon ay nasa Beirut, which is the city or surrounding vicinity area. Pero hindi ganoon karami yung mga nandun sa, pero marami-rami pa rin, around 500 even in the southern Lebanon area. Now, dito sa Beirut, meron din tinatake parte, but it is the southern part of Beirut. Ito yung pinag-iinalaan na meron mga Hezbollah. So far, hindi yan ang lugar na populated ng mga Pinoy in Beirut. So far, wala tayo napapabalitaan. And we hope and pray it stays that way. Wala tayo napapabalitaan na pinsala o nasawing Pilipino. How many OFW na po ang napare
ano, but we're continuously monitoring the situation. Nakahanda naman tayo, di ba? Nakahanda tayo with our shelters. Sa kasaysayan ng trend ay umakyat sa 4 ang naging shelter natin in and around Beirut. So, nakahanda tayo sa mga aspekto ganyan, including financial and basic needs, food and water assistance. Opo, for Lebanon po, anong alert level po tayo dun ngayon, Second? Alert level 3 sa Lebanon. So, meron deployment plan and then voluntary repatriation. Okay, seconds. Nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. ng augmentation fund, ano? 3 billion pesos for the repatriation. Ano ibig sabihin nito? Is this part of your DMW budget or addition to the budget for the year? Yes, sir. Papasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo. Nagkaroon na rin tayo ng preliminary abiso mula sa Pangulo nung huling update meeting. This is in addition to what we were allocated for. Naubos na yung the entire 2026. Gawa na yung 10,000 or more repatriations na naisagawa. And meron din financial assistance. Dalawa mainly yung repatriation costs. And as I said, 10,148 ang nakauwi. And then yung financial assistance, so umabot na sa 20,000. Nabigyan natin ng financial assistance. Yung halaga ng financial assistance dun sa mga dati mga nagtrabaho. Kaya rin pila din ang isang sector, katulad ng hospitality sector. Pero gawa ng mga pangyayari. Ayun, okay. So, in other words, addition ito doon sa Addition. And as the President mentioned, that will come in very, very useful sa not just repatriation but reintegration. So, nagpapasalamat tayo sa ating mga Pangulo. Also, like, we're already coordinating with the Office of DBM Secretary Kim De Leon. That's good news. Pero ang bad news doon, ibig sabihin talagang maraming nakauwi. Oo, maraming umuwi at therefore, ang dulot-dulo din ito, baka mabawasan din yung dollars na Babalik, papasok. na i-remit ng ating mga Well, nagkaroon ng March report na bumaba ang growth rate but still on the positive side. 2% ang growth rate. 2.2% growth rate of remittances March, year on year, March to March. Last year, di ba, kasagsagan March. Yes. So, that's a good sign. It shows yung tinatawag na counter-cyclical behavior ng remittances ng Filipinos, Filipino workers. Ibig sabihin, the more nagkakaroon ng crisis, the more pa na nagpapadala at nagiging resilient. Nung COVID, 0.1% lang drop eh. Oo. Ganon katatag, no? And so, we're thankful to our OFWs. We would also like to believe na itong mga adjustment measures such as yung action fund distribution natin also contribute to the resilience kasi at least na itatawid yung OFWs. Pinagutos ng Pangulo, bigyan ng financial assistance yung mga naapektuhan trabaho. So therefore, naging resilient, right? At least na itatawid sila sa bawas ng working hours, bawas ng shifts, bawas ng OT habang nasa abroad. Pero nandun pa rin sila. Sumasweldo pa rin sila kahit pa paano. Well, yeah, and I think that's a positive sign, and even more extraordinary, nakapauwi kagad ng 24 OFW mula sa Russia, mga nakapigil. Oo, so good job on that for the government and specifically sa DMW. Salamat po sa Secretary Hans. Sa ating mahal na Pangulo, anticipated. Ayan, thank you so much, Thank you po. Secretary Hans. Until the next interview po, alam na po, busy-busy pa kayo eh. We'll talk to you again soon. Thank you very much. Si Secretary Hans Leo Cagna ng Department of Migrant Workers. Kaya mga masipag kasi Second, hindi umuwi yan, mas yun sa OWA pa siya, di ba? Oo nga eh. Paano pa ngayon ang Secretary na siya ng DMW? Kaya nga hindi na tumaba eh. Oo. Stress pala yun, Second. O, speaking of ating mga pinoproblema, eto nga pong pagsasara na naman ng Strait of Hormuz, nagbabadya na naman ang pantaas, syempre, ng produktong petrolyo. At syempre, alam nyo na yan, magkakaroon ng epekto sa maraming bagay pagdating sa usaping ekonomiya. Kasama natin ay isang ekonomista at professor ng Department of Economics sa Ateneo de Manila University. Joining us on Zoom also, Dr. Alvin Ang. Dr. Alvin, magandang morning po. Peter at Rika, kasama mo po ngayon. Magandang umaga, Peter at Rika. It's good to have you back, Professor Alvin. So, ang dami-daming nangyayari ngayon
Dito? And then, according to estimates na iba't ibang including the International Energy Association, konti na lang yung reserve. So, malamang kung hindi pa magkaroon ng agreement, hindi mag-open yung Strait of Hormuz, mapipilitan na yung mag-ration enough na yung available na supply. So, having that as a background, makiintindihan nyo kung bakit ang BSP has to increase interest rate. Kasi they have to cushion yung pagtaas, yung tinatawag na inflation expectation. Na-expect ng mga tao, lalo pagtataas yung presyo ng mga bilihin. Yan, hindi po pare-pareho ang pantansya natin dyan bilang mga mamimili, bilang mga negosyante. Pero siyempre, ang epekto niyan, may mabigat sa mga may utang. Kasi tumaas yung interest rate successively April and then June, no, dalawa. 4.75 na. So, ibig sabihin, yung may utang at yung mga may balak na mag-expand ng negosyo, maapektuhan po sila Opo, dyan. yan. Mga magpapasolar, Doc Alvin. Siyempre, mga malaki na yun, di ba? Ay, may loan na may solar loan. Yun nga eh, tataas yung interest rate, 4.7. Well, pero kung hindi naman sa private kukunin yan o sa mga subsidized government, like, I think yung mga ating government agencies okay po. Ingat po. God bless po. provide that solar Sige po. support, pero which is very important, no? Dahil very volatile. Ayan, nag-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pasamantala tayo ay nagagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pasamantala. This is Jump, the Filipino channel. Ayan, yun po. Paalam po.